Tuluyan ng nagliwanag at nasa villa na sa mga oras na iyon ang tatlong hunter para magpahinga. Naroon din ang ilang mga tigmala sa pamumuno nitong si Goryo para makausap na rin si Jello. Pinsan pala siya ni Anton na mula pa sa Mindanao. Mismong si Anton ang kumausap sa akin para tumungo dito para makatulong nga dahil nga aalis siya papuntang Busuanga. At ilan din sa mga kasamahan namin ay pumunta rin kung nasaan sila sa ngayon. Hindi lang sila makatawid ng isla dahil sa ipinagbabawal at suspindido ang lahat ng biyahe papuntang Palawan. Ikinatuwa ni Lena, Liway at iba pang mga kasama ang ginawa nitong si Anton dahil malaking tulong talaga ang puwersa ng mga tigmala. Sa Esmeraldo ang natitirang panlibonan na nagnanais mawala ka, Jello. Mula nang mapaslang mo at ng mga kalahi namin ang mga ninuno niya, sumumpa siya na aagawin niya ang paghahari sa iyo. Kahit sa Mindanao ay laganap ang paghasik nila ng kasamaan at ilan na nga sa aming mga kalahi ang pinaslang nila. Tahasan ng pagkontra nila sa iyo dahil nakapanig sila sa dilim. Kaya nga napagdesisyonan namin na tumindig na at lumaban sa kanila. Wika nitong si Goryo. Matama namang nakikinig ang lahat sa kanya. Dito ay lalong nakaramdam ng galit itong si Jello na hindi lang pala mga pangkaraniwang tao ang pinapaslang ng mga panlibonan, maging ang lahat ng nakaharang sa kanilang layunin. Jello, nag-aalala ko. Alam ko naman na buo ang kalooban nyo para harapin ang mga panlibonan, pero natatakot pa rin ako. Wika nitong si Berna. Nay, wag na kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama. Liway, alam mo ba ang sinasabi mo? Tingnan mo nga kung ano nangyari kila Vincent. Sa tingin mo ba, kung hindi dumating sila Goryo, matatalo ba nila ang mga panlibonan? Hindi, di ba? E paano kung lahat ng mga panlibonan ay magsama-sama na at magtungo sila dito para tapusin tayong lahat? Hindi ako nawawalan ng pag-asa at tiwala sa inyo. Pero hindi ko rin maiwasang mag-alala. Naluluhang wika ni Berna. Alam niya na bahagi ng buhay nila ang malagay sa panganib, sa kamay ng dilim. Ikinalulungkot niya lang na tila hindi na kinikilala ng ilang mga nilalang ang pamumuno nitong si Jello. Hindi na makapagsalita itong si Jello dahil nauunawaan niya ang kanyang asawa. Napatingin na lamang siya sa kanyang apo. Kung magkakasama naman tayo, malaki ang pag-asa nating magtagumpay. Marami na tayong pinagdaan ng laban. Magtiwala lang tayo sa magagawa ng bawat isa. Wika ni Lena. Wala namang imik itong sina Tony at Delphine at tulog naman itong si Vincent dahil sa dami ng sugat. Sa mga sandaling iyon ay nakikinig lang sa isang tabi itong si Yano. Nalulungkot din siya sa kanyang mga naririnig. Pakiramdam niya ay kailangan na rin niyang makibahagi sa sitwasyon, pero hindi niya alam kung paano. Hanggang sa maisip niyang bumalik sa bahay nila Ella. Iniisip niya na baka meron siyang matuklasan na makakatulong. Agad siyang nagtungo sa likod ng bahay para kunin ang motor ng kanyang kuya Totep. Marunong siyang gumamit nito dahil naturuan na siya noong high school pa niya. Wala na siyang sinayang na oras. Bitbit ang kanyang punyal ay agad niyang nilisan ang villa. Samantala, habang pabalik sa yungib itong sina Anton at Totep, bigla silang napahinto nang may sumulpot na mag-ina sa kanilang daan. Mabuti na lamang at naipreno kagad ni Totep, kung hindi ay nabangga nila ito. Tulungan niyo kami, wika nito. Agad binuksan ni Totep ang pintuan at nilapitan ng babae. Parang hawa niyo na, tulungan niyo kami. Hindi pa man nagpapaliwanag ang babae
ay alam na nila kung ano ang dahilan ng paghingi ng tulong nito. Agad ding bumaba itong si Anton ng kasakyan at mabilis na inakay ang mag-ina para makapasok sa loob. "Huwag kayong lalabas," wika niya. Gulat naman at nag-aalala ang batang tagbanwa nang makitang duguan ng babae at ang paslit nitong anak. Inilingalingan ng dalawa ang kanilang paningin dahil nakatitiyak sila na mayroong darating ang humahabol sa babae. Hindi nga sila nagkamali dahil maya-maya lang ay nariyan na ang napakaraming mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng dibuhat. Iba na ang mga itsura nito at nababalot na rin ng mga natuyong dugo ang kanilang katawan mula sa kanilang mga nabiktima. Nagkatinginan silang dalawa at sumenya sa isa't isa na tapusin na agad ang mga nasa harap nila dahil sa mas mahalaga nilang layunin. Parang kidlat sa bilis ang kilos nitong si Totep na isa-isang binalian ng leeg ang mga umaatake sa kanya. Bigla namang humaba ang mga kuko nitong si Anton at isa-isa ring ginilitan ang natira pa. Sa ilang minuto lang ay agad humandusay ang mga may sapi at laking gulat ng batang tagbanwa na hindi pala mga pangkaraniwang tao lang ang kanina pa niya kasama. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Maging ang babae na wala nang ginawa kung hindi ang gumawa ng gumawa ay natulala sa ginawa nilang dalawa. Nang biglang may kumalampag sa likuran ng kotse at nang tignan nila ay nagdatingan pa pala ang napakarami pang may mga sapi. Ang isa ay agad dumiretso sa kotse at binasag ang salamin nito. At ang isa naman ay binutas pa ang gulong na animoy may mga isip pa rin sila. Ito naman ang biglang litaw ni Anton at sinakmal ang dalawa at parehong tumilapon. Tatayo pa sana ang mga ito pero dalawang punyal ang pinakawalan nitong si Totep na tumama sa mga ulo at tuluyan ng humandusay ang mga ito. Sunod-sunod nilang pinabagsak ang mga dumarating hanggang sa maubos ang mga ito. Pero ang akala nilang wala na ay napakarami pa pala. Kaya naman naisip nilang dalawa na lisanin muna ang lugar dahil malalagay sa panganib ang mga kasama nila. Agad nilang pinalabas ng kotse ang mag-ina at ang batang tagbanwa. Mabilis na kumaripas ang mga ito at agad namang sumunod sa kanila ang dalawang hunter. Sa mga sandaling iyon ay naisip ng dalawa na siguradong maantala ang pagpunta nila sa yungib dahil sa nangyari. Pero hindi naman nila pwedeng pabayaan ang mga inosenteng tao na mapahamak ng ganon-ganon na lamang. Maya-maya pa ay nakalayo na sila at bahagya na silang huminay ng paglakad. Hindi na alam ng dalawa kung nasaan na sila sa mga pagkakataong iyon. Napansin nila na titig sa kanila ang babae na tila gulat na gulat pa rin ito sa nakita. "Sino kayo?" tanong nito sa kanila. Nagkatinginan lang sila dahil alam nilang sa maikling tanong na iyon ay maraming gustong malaman ang babae. "Parang awa nyo na, tulungan nyo kami. Muling pagsusumamo nito. Mamamatay kaming lahat dito. Wala nang pulis at wala nang sundalo sa lugar na ito. At sarado na rin ang mga daungan. Halos nakakulong na kami dito. Iniisip nila na patay na lahat ng tao rito at nagkahawa-hawa na." Patuloy na wika ng umiiyak na babae. "Sinong may sabi na wala nang buhay dito?" tanong ni Totep. "Hindi namin alam, pero yun ang sabi ng mga kasama ko." "Oo nga pala, sumama kayo sa akin. Hanapin natin sila. Kailangan nila ang tulong nyo. Pero may kailangan kaming puntahan. Mas mahalaga ang layunin namin sa lugar na ito. Hindi kami pwedeng magsayang ng oras," wika ni Totep. "Pagkasayang ba ng oras ang pagtulong? Alam ko na kayo lang ang makakatulong sa amin at sa aking mga kasama. Kung hindi kami makakaalis sa lugar na ito, mamamatay kaming lahat. Inuulit ko, parang awa nyo na." Nagkatinginan na lang silang dalawa dahil kung kailan sila nagmamadali ay naipit pa sila sa isang sitwasyon. Nararamdaman nilang totoo ang sinasabi
ng kaharap nila. Tiyak nga na mamamatay talaga sila sa lugar na iyon kung iiwan lamang sila. Nasaan sila? Tanong ni Anton na ang tinutukoy ay ang mga kasama ng babae. Sumunod kayo sa akin, ituturo ko ang daan. Natatarantang wika ng babae. Agad nilang tinahak ang masukal na daan papasok sa gubat. Samantala sa villa, napansin ni Lena na nawawala itong si Yano. Kanina niya pa kasi ito hinahanap. Nasaan na kaya ang batang yun? Nakaramdam siya ng pag-aalala dahil sa ganung pagkakataon pa ito nawala. Nakakaisip siya ng hindi maganda, pero alam niya at nakatitiyak siya na okay itong si Yano. Pero nasaan nga ba? Natanong niya na ang lahat ng tao sa villa, pero wala talagang nakakaalam kung nasaan ito. Hanggang magawi siya sa likod ng bahay sa paradahan ng motor nitong si Totep. Umalis siya. Saan kaya nagpunta yun? Wika ni Lena sa kanyang isipan nang makitang ang wala ang motor ni Totep. Agad nalaman ng mga tao sa villa na umalis nga itong si Yano. Kaya naman nakaramdam din sila ng pag-aalala. Nasaan naman nagpunta ang batang yun? Wika ni Berna. Walang ideya ang lahat kung nasaan si Yano at kung saan nila ito hahanapin. Kaya naman naisip nilang hintayin na lamang itong bumalik. Ang hindi nga nila alam ay bumalik sa bahay nila Ella itong si Yano. Nakatayo na siya sa harap ng malaking bahay. Napakatahimik na ng lugar. Kaya naman naisip niya na tiyak na wala ng tao doon. Inikot niya muna ang kanyang paningin bago siya tuluyang umakyat sa bakod. Pagpasok niya ay makailang hakbang pa lamang ay napansin na niya ang ilang mga katawan na wala ng buhay. Agad siyang napaatras at bahagya pang natumba. Mga panlibonan ang mga ito na tinapos nila Tony nang magawi sila sa bahay na ito. Pero sa mga pagkakataong iyon ay nasa kaanyo ang tao na ang mga ito. Kaya naman nakaramdam ng kaba itong si Yano dahil baka may dumating sa lugar at mapagbintangan pa siya na may kinalaman sa pagpaslang sa mga ito. Pero kailangan niyang ituloy ang kanyang pakay sa lugar. Kaya naman muli siyang bumangon at pinagpagan ng kanyang puwetan. Muli siyang lumakad para lagpasan ang mga katawan. Agad siyang nakarating sa pangalawang palapag ng bahay. Sa laki ng lugar at sa dami ng kwarto ay hindi niya alam kung saan siya unang pupunta. Hanggang sa maalala niya ang kwarto ni Ella. Naisip niya na ito ang unang puntahan. Binilang niya sa labas ng bahay kung pang ilang bintana ba ang kwarto ng kanyang kaklase. Kaya naman natansya niya rin ang kinalalagyan ng kwarto nito. Ang pangalawa sa dulo ng pasilyo. Patuloy ang kabog ng kanyang dibdib. Kaya naman lagi siyang nakahawak sa kanyang punyal. Hanggang sa makarating na siya sa tapat ng pintuan. Pagpihit niya ng seradora ay napansin niyang nakalak ito. Kaya naman napabuntong hininga na lamang siya. Naisip niyang pukpukin ito para sana bumukas. Kaso baka may makarinig sa kanya. Kaya naman sinubukan na lang niyang tungkabin gamit ang kanyang punyal. Makailang diin at kalikot nang tuluyan na nga itong bumukas. Bahagya pa siyang nagitla nang tumambad sa kanya ang kwarto ni Ella. Napakaganda nito na animoy kwarto lamang ng isang tipikal na dalagita. Kaya naman hindi niya lubos maisip na may lahi pala itong aswang. Pero sa kabila nun ay nananatili pa rin ang nararamdaman niya dito. Mahal niya si Ella sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Muli niyang inikot ang paningin sa kwarto at nakita niya ang ilang mga kwadro sa dingding na may mga litrato na sa tingin niya ay mga magulang nitong si Ella. Pinagmasdan niya ang isa dito kung saan sa tingin niya isa itong family portrait. Pero tanging sa magandang mukha lamang siya ni Ella nakatuon. Napangiti pa siya ng pasumandali. Naglaro sa kanyang isipan na sana ay naroon si Ella at nakikita niya ng mukhaan ng isang malamyang boses na mula sa kanyang likuran
ang gumulat sa kanya at agad niyang binunot ang kanyang punyal para maiamba ito sa pinagmulan ng tinig. Pero laking gulat niya nang tumambad sa kanya si Ella. "Brian, anong ginagawa mo dito? Ella, huwag kang maingay." Agad niyang wika dahil baka may kasama ito at tiyak na mapapahamak siya pag nagkataon. Gusto rin itong si Ella si Yano kaya ayaw niya rin itong mapahamak. Mabilis niyang isinara ang pintuan. Pumalik sila sa bahay nila para kunin ang mga mahalagang bagay na kakailanganin nila sa kanilang paglayo. Alam ng pamilya ni Ella na lumalala ng sitwasyon. Bagaman kalahi nila ang mga panlibonan, ay mas pinili na lang nilang lumayo para sa mas matahimik na buhay. At alam din nila na dumating na sa syudad ang napakaraming mga tigmala na matagal na silang hinahanap. Kaya tiyak na maaari din silang malagay sa panganib. Karamihan sa mga panlibonan na sinabihan ni Esmeraldong lumayo para maingatan ang kanilang lahi ay mga kababaihan. Kasama na rito ang mami niya, siya at ang kanyang kapatid. Wala rin silang oras na dapat sayangin dahil baka maabutan niya sila ng mga tigmala. "Bakit nandito ka? Alam mo bang delikado rito? Pwede kang mapahamak. Umalis ka na dito." Bigil na boses na wika nitong si Ella. "Ella, makinig ka. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung ano ka, ang pagkatao mo. Gusto kita, Ella. At hindi hadlang kung ano ka para mahalin kita." Tugon nitong si Yano. "Ano bang sinasabi mo? Brian, hindi tayo bagay. Isa akong halimaw." Nangingilid luha na wika nitong si Ella. "Ella, tanggap kita. Hindi mahalaga sa akin kung ano ka. Ikaw ang mahalaga sa akin." Muling tugon nitong si Yano. Doon na hindi na nakatugon pa itong si Ella, bagkus ay pinagpatuloy niya na lamang ang pagkuha ng mga gamit na kailangan. Iniisip niya na malabo siyang matanggap ng isang mortal, kaya hindi niya binibigyang halaga ang mga sinasabi ni Yano sa kanya. Ang hindi niya alam ay mga nilalang din ang nakapaligid kay Yano at namulat ito sa mundo ng mga aswang. "Brian, umalis ka na. Papunta na si Mami dito." "Ella, hihintayin ko ang pagkakataon na magkikita tayong muli. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Alam ko na kailangan nyo nang umalis, pero maghihintay ako, Ella. Maghihintay ako." Wika nitong si Yano. Hindi niya napansing patuloy ang pagluha ng dalaga dahil nakatalikod dito sa kanya. Mahal niya rin si Yano, pero hindi iyon ang tamang panahon. Hanggang sa isang katok ang umalingaw-ngaw. "Ella, ano ba? Bilisan mo. Kailangan na nating magmadali." "Opo, Mami. Andiyan na po." Tugon niya. Pero bago niya buksan ng pinto ay napatingin siya kay Yano at niyakap niya ito. "Mahal din kita, Brian." Mahigpit ang pagkakayakap na iyon ni Ella dahil hindi niya alam kung magkikita pa ba sila ni Yano. Matapos iyon ay lumabas na siya sa kwarto. "Ang tagal mo naman. Diba sabi ko sa'yo kailangan nating makaalis kagad bago dumilim? Mamayang gabi na ang muling pag-atake ni Esmeraldo at dapat nasa biyahe na tayo. Mabagal-bagal ka." Mataas na boses ng mami nitong si Ella. Bahagya na lamang sumilip sa bintana itong si Yano para tignan ang paglayo ng sasakyan nila Ella. Sa mga sandaling iyon ay napag-alaman ni Yano na madami rin palang mga panlibonan ang lumilikas dahil sa takot sa mga tigmala. Natatakot din pala ang mga ito. At bagaman walang nakitang kahit ano sa bahay, nalaman naman ni Yano ang planong pag-atake ng mga panlibonan. Dahil doon ay agad niyang nilisan ng lugar para bumalik sa villa. Tanghali naman na nang makarating itong sina Totep at Anton sa pinagtataguan ng mga taong nakaligtas sa pag-atake ng mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Babaylan. Nasa yungib din ng mga ito dahil sa mga sandaling iyon ay yungib lamang ang ginagawang kublian sa lugar.
Agad niyakap ng asawa niya ang babaeng kasama nila. Akala ko wala na kayo. Wika nito na nangingilid ang luha. Akala ko nga rin eh. Buti na lang at tinulungan nila kami. Tinutukoy ng babae ay ang dalawang hunter. Lando, malapit na sila dito. Kaya hindi na ako nakakuha ng gamot pa. Nasa paanan na sila ng burol. At sa tingin ko, mamayang gabi ay matutunto na nila ang kinalalagyan natin. Sa winikang iyon ng babae ay nag-alala ang lahat ng tao sa yungib. Halos nasa 30 silang lahat dito. Ang ilan ay sugatan, kabilang ang asawa ng babae kung saan nabali ang paa nito. Ito na ang katapusan natin. Mamamatay na tayong lahat. Wika ng isang matandang babae. At nag-iyakan naman ng iba pa. Hindi, huwag kayong umiyak. Narito sila para tulungan tayo. Wika ng babaeng iniligtas nga nila Anton. Ang pangalan niya ay Fidel. Sino? Yang dalawang kasama mo? Walang kahit sino ang makakatulong sa atin. Mamamatay na tayong lahat. Wika naman ng isang lalaki na si Dario. Isang buntis, mga bata, dalaga, binata at matatanda ang nasa yungib na iyon. Wala tayong ibang paraan para mabuhay kung hindi ang pagtawid sa ibang isla. Kailangan nating magtungo sa dalampasigan at humanap ng masasakyang bangka. Paliwanag ni Dario sa kanila. May nakakaalam ba ng pinakamalapit na daan patungo sa tabing dagat? Tanong ni Totep. Pero walang sumasagot. Ako, wika ng batang tagbanwa. Halos lahat kasi ng pasikot-sikot sa napakalaking lugar na iyon ay kabisado niya. Naisip nila Anton na kailangan muna nilang tulungan ang mga tao sa yungib na makatawid ng isla bago nila ituloy ang pagbalik sa pintuan ng dibuwat. Alam nilang marami ng nasayang na oras pero wala silang magagawa. Tiyak na malalagay sa panganib ang mga kasama nila pag pinabayaan na lang nila ang mga ito. Naisip ng grupo na gabi nila tutunguhin ang kinalalagyan ng mga bangka para hindi sila mapansin. Nanatili naman sa lugar itong sina Anton at Totep para masiguro ang kanilang kaligtasan. Maya-maya lang ay isang lalaki ang dumarating at humahangos. Papunta na sila dito. Wika nito na ang tinutukoy ay ang mga may sapi. Natataranta ang lahat at kanya-kanyang bitbit ng mga armas na pwede nilang gamitin para ipagtanggol ang mga sarili. Umanda kayo. Wika nitong si Dario. Kailangan na natin ipagtanggol ang ating mga sarili kung gusto pa nating mabuhay. Walang may hawak ng ating kapalaran kung di ang sarili nating mga kamay. Mariin pang wika nito. Maya-maya lang ay napansin na nila ang ilang mga anino papasok ng yungib. Nakaramdam na ng takot ang lahat. Nakahanda na sa kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Hanggang sa matanaw na nga nila ang mga may sapi na papunta sa kanilang kinalalagyan. Lulusob na sana itong si Dario at mga kasama nitong mga lalaki nang harangan sila ni Anton at Totep. Nagulat tuloy sila sa ginawa ng dalawa at bahagya silang napaatras. Anong ginagawa nyo? Wika ni Dario. Maya-maya lang ay tuluyan ng sumugod ang mga may sapi sa kanila. Mabilis ang mga pangyayari sa gitna ng dilim. Dahil namatay ang hawak na sulo nitong si Dario. Napitawan niya ito. Hindi nila nakikita ang mga nangyayari. Pero nag-aalala sila sa dalawa. Naghihiyawan na rin ang iba dahil nakatitiyak sila na sila na ang isusunod. Narinig nila ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga katawan sa lupa na hindi nila alam kung kanino. Ilang saglit pa ay nangibabaw na ang katahimikan. Ano nangyari sa inyo? Tanong ni Dario sa dalawang hunter at sabay ang sindi nito ng kanyang sulo. At dito'y muling lumiwanag sa loob ng yungib. Laking gulat ng lahat sa tumambad sa kanila. Tinapos pala ni Totep at Anton sa isang iglap lamang ang mga may sapi. Tumutulo pa sa kanilang mga punyal ang mga dugo mula sa mga ito. Hindi makapaniwala sa nakita
ang mga tao sa loob ng yungib. Halos manlaki ang kanilang mga mata at bigla silang nagsigawan. Tuwang-tuwa ang lahat at sabay-sabay na nagpasalamat sa dalawang hunter. Maraming salamat sa inyo mga Ginoo, wika ng mga ito. O di ba? Sabi ko sa inyo sila ang magliligtas sa atin, wika nitong si Videl. At nakangisi naman ang batang Tagbanwa. Sa pagkakataong yon ay natitiyak na ng lahat ng tao sa yungib ang kanilang kaligtasan. Dahil nga nandiyan na sila Totep at si Anton. Ang kinakailangan na lang nila ay ang pagtawid sa kabilang isla. Pero kailangan nilang hintayin ang pagdilim dahil mas magiging ligtas kung hindi sila makikita. Matapos nilang magsalo-salo ay tinipon ulit ni Dario ang lahat para sa kanilang plano. Magpasalamat tayo kay Anton at kay Totep dahil kung hindi sa kanila, malamang ay patay na tayong lahat, wika nito. At mamayang gabi ay tiyak na makakaalis na tayo sa ating mga bangungot. Makakaalis na tayo sa lugar na ito. Ang hindi nila alam ay mas madami pang may mga sapi ang patungo sa kanilang kinalalagyan. Pagbalik naman itong si Yano sa villa, agad siyang sinalubong ni Lena. Yano, saan ka ba nagpunta? Hindi ka man lang nagpapaalam. Nag-alala kaming lahat dito. Pasensya na Ate Lena. Gusto ko lang naman makatulong Anong makatulong? Paano ka makakatulong kung pinag-aalala mo kami? Pinag-iisip. Ate, pumunta ako sa bahay ng mga panlibunan. Ano? Gulat na wika ni Lena. Gusto mo ba talagang mapahamak? Ate, mula nang kupkupin niyo ko, namulat na ako sa lahat. Alam ko kung saan ako lalagay bilang bahagi ng pamilya. At hindi ako papayag na nalalagay kayo sa alanganin tapos ako walang ginagawa. Kung mahalaga sa inyo ang inyong mga kaibigan at ang mga nakapaligid sa inyo, ganun din ako. Ayokong may mapahamak sa atin, Ate Lena. Pumunta ako sa bahay ng mga panlibunan para makakuha ng impormasyon na baka makatulong sa atin. Nakita ko doon ang classmate ko na si Ella. Isa siyang panlibunan pero ayaw niyang makibahagi sa gulo ng kanilang lahi kaya lalayo na lamang sila. Pero nalaman ko sa mami niya na may gagawing pag-atake ang grupo ng mga panlibunan mamayang gabi. At plano nila na tapusin na tayong lahat. Ate, patawarin niyo sana ako. Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang talagang tumulong. Sa winikang iyon ni Yano ay napalapit sa kanya ang kanyang ate at niyakap siya nito. Pasensya ka na din. Nauunawaan naman kita na gusto mong makatulong. Pero hindi pa sapat ang magagawa mo pag nalagay ka sa panganib. Sana maunawaan mo rin kami doon. Opo ate, pasensya na talaga at pinag-alala ko kayo. Yano, totoo ba ang sinasabi mo? Tanong sa kanya ni Jello. Opo, nakakatiyak ako Kuya Jello. Doon ay nagkatinginan ang lahat. Huwag kayong mag-alala, paparating na rin naman na ang ilang pa naming mga kasama. Wika nitong si Goryo. Nakaramdam itong si Lena na magiging matinding pagsubok sa lahat ang mangyayari pagsapit ng gabi. Lalo na't sariwa pa ang mga sugat na tinamo nila Delphine at Tony at nakaratay pa rin itong si Vincent. Gusto niya mang tawagan si Totep ay hindi niya ito magawa dahil alam niyang hindi pa tapos ang misyon ng mga ito sa Palawan. Kaya walang ibang paraan kung hindi harapin ang itinadhana sa kanila. Mabilis na lumipas ang oras at tuluyan ng kumagat ang dilim. Kinausap nitong si Totep at si Anton ang batang Tagbanwa para samahan ng mga kasamahan nila sa bangka para makatawid na ng isla ang mga ito dahil malapit na sa kanila ang mga may sapi. Agad na kumilos ang lahat para makarating sa dalampasigan. Paano kayo? Tanong ni Videl sa kanila. Kami nang bahala dito. Huwag na kayong mag-alala at huwag nyo na kaming hintayin. Wika ni Totep. At dahil nariyan na nga ang mga may sapi, hinarang na nila itong dalawa para tuluyan na nga makaalis ang kanilang mga kasama. Isa-isang inatake ng dalawa
ang napakalaking bilang ng mga may sapi at mabilis na nakarating sa mga bangka ang lahat. Agad silang nagsipagsakayan. Asan na yung dalawa? Tanong ni Dario sa batang tagbanwa. Mauna na raw po tayo at iwan na raw po natin sila. Ano? Nasisiraan na ba sila? Eh yun po ang bilin nila eh. Kung hindi po tayo aalis, baka maabutan na tayo rito. Sana lamang iyon ng mga sakay ng bangka ay nalungkot sila dahil hindi nila alam kung bakit nagpaiwan ang mga taong nagligtas sa kanilang buhay. Maya-maya pa ay pinaandar na nila ang 3 bangka kung saan sila nakasakay. Ang hindi nila alam ay tinapos na pala nila Totep at Anton ang napakadaming may sapi na humahabol sa kanila at agad nilisan ng dalawa ang lugar para tunguhin na ang pintuan ng dibuwat. Yan, maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa episode na to. Malapit nang matapos ang season na ito, kaya naman tumutok na. Magagawa na kayang matunton ni Anton na Totep ang babaylan na dahilan ng lagim sa Palawan? At anong naghihintay sa ating mga bida sa Villa sa nagbabantang pag-atake ng napakalaki hukbo ng mga panlibonan? Abangan sa susunod na episode na Aswang Hunters.